So, syempre, napaalala muna ako para po sa mga di nakakilala sa akin. So, my name is Mentor Carl. So, ako po ang founder ng Team Masterpiece and also one of the top mentors sa aking worldwide. Yan. Yan ka naman naka... Okay. Yan. Yan. So, syempre po, before ako nag-start sa IM Worldwide, so isa po akong seaman. Actually po, marami na ako nag-experience sa buhay. Ibig sabihin sa trabaho, no? So, first, nag-ano po tayo, nag-on-call waiter, working student, tapos naging waiter, naging bartender, naging barista, naging kusinero, hanggang sa naging seaman po tayo, no? So, syempre, alam naman natin sa Pilipinas na medyo mababa ang sahod. Kaya maraming Pilipino ang nag-iibang bansa or nagbabarko para lang makaahon, no, sa buhay. Okay? So, isa po tayo doon. Kasi hindi naman po tayo laki sa mayamang pamilya. No? Sakto na lang yung tamang nakakakain lang sa 3 beses ang araw. Minsan may merienda. Di ba? Yan. So, fast forward. So, doing this business. So, ito na po yung mga na-achieve natin na mga major achievements sa IM Worldwide, no? So, syempre, isa po sa mga biggest, nung una-una ko sa IM Worldwide ko, yung mga yan, travel incentive, tapos yung force car natin, tapos yung Mustang, no? Tama si Mentor Raymart, no? Nagkaroon tayo ng Mustang, na ngayon po ay fully paid na, no? And also, kumita na po tayo ng 4 million sa IM Worldwide, no? Part na po tayo ng 4M Circle. And claiming and praying po na matapos na rin natin yung ating 5M. So, malapit na yan. So, onting kembot na lang. Magiging 5M circle na po tayo. So, imagine mo, no, na kapag pala ginawa mo yung negosyo, no, sa IIM Worldwide, talagang malaki po yung pagbabago, no? Malaki po yung pagbabago kumpara mo sa buhay. Kunyari, ikumpara ko yung buhay ko before. Di ba, sa IIM Worldwide po kasi, ako po ay mag 8 years na. Ngayon, sa pagiging employment before, 9 years total ang pagtatrabaho ko. Pero wala akong gantong resulta. Imagine niyo po yun. Kumbaga, ibang-iba po yung result na makukuha mo once na talagang sineryoso mo or binigyan mo ng time si IM Worldwide. Diba? Kasi ganoon din naman po ginagawa ko dati sa work ko. Binibigyan ko ng time, di ba? Ang pagpasok ko, 8 hours a day. Minsan nga, di ba? 9 hours, 10 hours. Ang pasok ko sa trabaho, mag-work lang ako para sa minimum wage. Eh, dito, gawin mo rin 8 years tuloy, 8 hours mo, o 9 hours mo, sa isang araw, gawin mo, dagdag mo si IM Worldwide. Kung part-time ka man ngayon, okay lang po, walang problema. Kung nag-work ka, walang problema. Kung OFW po kayo, nasa ibang bansa ako, nasa barko kayo ngayon, okay lang po, walang problema. Pero ang tip ko lang po sa inyo, bigyan niyo ng time, no, si IM Worldwide. Para at least, umusad or mas maganda yung kalalabasan ng negosyo po natin. Okay? So, yan. So, syempre, from Sapar Elite Executive, now po is tayo ay Ruby Elite Executive, no? So, ang team masterpiece po is Ruby Elite Executive na. So, itong rank up po na to is, hindi siya ako. Ibig sabihin, ako lang po nag-represent, no, ng Ruby rank na yan. Pero yung Ruby rank na po na yan is consist of or team effort. No? Hindi ko lang naman po siya kayang 8 na mag-isa eh. Ibig sabihin, mayroong mga tumulong na leaders natin na talagang lumaban na mag-rank up tayo, no? So, yung Team Masterpiece. Yan. So, congratulations po sa Team Masterpiece, no? So, birang po. Yan. So, next is, yan. So, before doon, siyempre, hindi naman po ako agad, ibig sabihin, hindi naman ako top achiever agad nung nagsimula po ako sa IM Worldwide. So, siyempre po, nagsimula tayo noong 2017, I think. So, ayun. So, yung mga first few months, so okay naman. Parang ginagawa ko yung business, still learning. Tapos, yun. Hanggang sa nagiging part na rin po tayo ng mga top earners, diba? Top movers, top direct sellers, and mga top achievers, kung ano-ano pong mga awards na nakuha po natin. No? Siyempre, hindi lang naman po ako. Hindi ko lang po nasama sa slide ko na marami rin po tayong team na naging part din po ng mga top earners o ng mga business circle tsaka nagkaroon ng achievements. No? Yan. Yan. So, ito na po yung pinakang tip ko sa inyo. So, di ba? Short na lang, short introduction para sa akin. No? So, take na po ng number 5 kung excited ka na pong malaman.
Ano ba yung tip na ibibigay ko sa inyo? Kung gusto mo ring maging achiever, gusto mo ring magkumita ng milyon, ng kotse, ng travel, ano pa ba? Lahat kung anong gusto nyo. So, ito lang naman yung nagawa kong ano. Tatlo lang, grabe naman nag-type. Tatlo lang nakita ko nag-type ko. Parang wala namang gising sa chat box. Medyo ko lang. So anyway, sige, recorded naman to. Baka may ginagawa yung. So I understand. Understand. So sige po, start na po tayo sa first tip ko. Okay. Yan. So first is foundation. Di ba? Uso-uso ngayon, no? Relate yung, di naman yung araw, pero sa current events, no? Itong mga araw na to. So, syempre, yung foundation sa contractor ba yun? Contractor, tapos yung lindol. So, bakit importante yung foundation? Di ba nakita niyo yung nag-viral? Di naman siya totally na nag-viral, pero parang viral na rin. Itong nasa left side na photo, yung di ba marami nag-post na mga members ng IO. Ako, hindi ko pa siya nag-post. Pero yung nasa left side, seaman daw siya, or OFW or seaman, for 12 years. And napundar niya yung bahay at kotse na yan sa 12 years niya sa pag-abroad. So, ngayon, something happened, ngayon nga, Lindol sa Cebu, is biglang one day lang daw na yung pinaghirapan niya ng 12 years, ganyan na nangyari. Di ba? So, ano ba yung foundation na sinasabi? So, sabi dito, it prevents the building from sinking, tilting, or collapsing by distributing the load over a large area of soil and protecting it from forces like wind, earthquakes, and moisture. So, imagine mo yung soil mo. Kung i-relate ko sa negosyo, kasi negosyo po natin, yung soil mo kasi is si IM Worldwide. No? So, ayun yung pinakang soil mo. Ibig sabihin, maganda na yung lupa. Maganda na yung lupa na pinagtatamnan mo. 'Di ba? Ngayon, ang building is ikaw. Okay? Ikaw yung tinatayong building sa sarili mo. Yung personal na ikaw mismo, tao ka. Ikaw yung building. Ngayon, siyempre, kung mababa yung foundation mo, no? Kung mabilisan lang yung, let's say, gusto mo nang kasi, sige, i-diretso ko na sa next, next tip yan. So, ito. Kung i-relate ko siya sa pagiging entrepreneur natin o sa negosyo natin, many people kasi gusto agad ng makapag-build ng malaking income or ng achievements or mag-grow ng mabilis, diba? Tama naman yun. Walang problema ron. Yun nga lang, baka kasi sa sobrang bilis, hindi mo nakakalimutan mo na yung pagiging, yung parang tibay ba ng foundation mo. Kasi sa negosyo po natin ng mentors, no, maraming mabilis. Okay, maraming magaling talaga. Maraming achiever agad. Maraming nagkaroon agad ng resulta. Pero at the end of the day ba yun tawag? Pero sa katagalan, nagkaroon lang sila ng onting challenges, nag-quit na. So, totoo yun, mentors. Marami na akong nakilala, marami na akong kasama na ganyan, no, na okay, achiever sila, meron ng mga source talaga, malalaki. Pero ending, medyo, parang natibag sila ng challenges na yun. So, ibig sabihin, medyo mababa pa yung foundation nila. So kasi, sabi nga dito, but few are willing to dig deep. Ano ibig sabihin ng dig deep? Kasi sa negosyo natin ng mentors, normal po na may mga challenges. Normal po na may kakaharapin kang mga, ano ba English yan? Uncertainties. Yung mga di mo maiwasan yung mga talagang natural calamity. Kung tawagin. No? Kaya dito mentors, kailangan mong palalimin yung foundation. Ngayon, ang tanong naman, paano papalalimin yung foundation mo? So, syempre, una, ang kailangan mong palalimin dyan, yung, mo, no? Yung mindset mo, no? So, sabi nga before you level up, no, your income, level up your thinking. So, sa negosyo po natin ng mentor, hindi naman agad resulta, hindi naman agad kotse, hindi naman agad bahay, hindi naman agad income, hindi naman agad travel, yung magiging resulta mo, no, sa negosyo po natin. Ang unang magiging resulta mo dito, unang mapapansin mo dito, is yung mindset mo, yung thinking mo. Ibang-iba po kasi yung pag-isip ng pagiging negosyante compare sa normal na tao ka lang. For example, ako, hindi naman ako ganito mag-isip nung nagsimula ako.
wala naman akong gantong, yung mga sinasabi ko ngayon, hindi ko naman siya natutunan nung nasa labas ako, nung wala ako sa akin. So, natutunan ko siya because nasa I'm worldwide po tayo. No? So, ano siya, yun yung una mong makikita na resulta. So, dun pa lang po, panalo ka na sa mindset na yun. Kasi, for example, mga mentors, bigyan kayo ng, let's say, manalo kayo sa loto. Di ba, maraming story, ganito lang yan. Ano to? To ba yun? Real, true to life story. May nanalo sa loto. Di ba? Parang 100 millions ata. Tapos nabalita si Jessica, so, ilang buwan lang, ilang years lang, ubos na agad. Bakit? Kasi wala naman, kumbaga yung napanalunan po nila, or nakuha nilang achievement na yun, hindi naman talaga nila pinaghirapan. Di ba? Kaya mabilis siyang ma-take for granted na okay lang mawala ka. Hindi naman, kumbaga napanalunan ko lang naman. Biglaan lang, instant success kumbaga. Di ba? Pero, kapag ikaw ay nasa tamang thinking, tamang mindset na, meron ka ng ganong klaseng mindset na, eh, pag meron kang ganong klaseng, let's say, sabi nga ni ano, may parang, kunyari si Bill Gates, basta kunyari may mayaman, di ba? Kahit tanggalin mo yung yaman niya, bigyan mo siya let's say ng 50,000, yung tao na yun, kaya niyang bawiin ulit, maging mayaman ulit, di ba? In just a few months or few years lang. Pero ang taong nanalo lang sa loto, tapos hindi, kumbaga biglang nanalo lang, tapos biglang yaman, unti-unti is mawala rin yung yaman para sa gano'n, di ba? So I hope na mayroon kayo na gets doon, medyo magulo lang. Pero I think good na. So, isa pang mindset mga mentors is stop saying I can't. No, kasi ko kaya yan. Naglabas ng Vietnam travel incentive si Mentor Ikay. Ay, siyempre, pagkalabas, excited ka, di ba? Excited ka na excited. Gusto ko ma-hit. Gusto ko makasama sa incentive. Ngayon, after ng event, ay, Vietnam. Parang di ko ata kaya yan. Wala pa akong team. Wala pa akong ganito. So, diyan na dumarating yung mga calamities, mga negativities. So, diyan na. So, stop saying I can't, mga mentors na. Start saying, how can I? So, paano ko ba may hit yan? Ayun kasi dapat yung una mong sabihin, yung una mong itatak sa isip mo. Ganon din naman ginawa mo. Nag-isip ka lang din naman. Ang inisip mo nga lang nung una, negative. Hindi ko kaya yan. Eh kung yung inisip mo agad, how can I, paano ko magagawa? Paano ko may hit yan? Di ba? Same lang din ang ginawa mo, nag-iisip ka lang din. Pero at kumbaga at some point, positive na. No? So, ganun siya mga mentor. So, syempre, isa-isay mo yung mga requirements kung paano mo gagawin. So, syempre, unang requirement dyan, kung gusto mo makait, nag-maintain ka ba? Eh, kung dun pa lang sa pag-maintain ng 900 level points, hindi ka na naka-maintain. Eh, paano mo siya may hit? Diba? So, ako, nakapag-maintain ako. O, sino mga naka-maintain dyan? Kahit sabihin na, basta ang purpose kasi ng mga method, i-hit mo, i-try mo yung best mo. Hindi mo man siya ma-hit, hit mo pa rin. Ganun pa rin ang mindset. Hit na hit. Okay? So, don't wait for motivation. Create it. So, kailangan mo siyang i-create, yung mga vision natin, mga mentors. No? So, sabi nga your vision gives you direction. Kasi mentors, kung wala kang vision, so anong mararating mo sa IMOL? Ibig sabihin, anong tinitingnan mong direction mo? Kunyari, gusto mo lang naman, it's 5K lang per month or 5K lang extra income. Eh, di doon ka lang talaga dadalhin niya. Nga yung worldwide. Pero kung vision mo, mas malaki, di ba? Eh, mas malaki yung mapupuntahan mo. Okay? So, your belief gives you strength. Okay? So, syempre, normal lang nga sa ating mentors, so talaga na, minsan may mapaghinaan ka ng loob, minsan negative ka, sa rejections, sa mga kung ano-anong mga bagay na nangyari sa buhay natin. Pero, tandaan niyo, mentors, importante pa rin yung no? Yung parang kailangan mong malampasan yan. Kasi once na nalagpasan mo siya, another milestone na naman yan. Another strength mo na naman yan. Ay, na-overcome ko yung ganitong challenges. Diba? Kasi mga mentors, for example, diba? Kunyari, may meron kayong meeting, meron kayong mentoring sa isang lugar, no? Yung parang bababiyahe ka pa, umulan. Ay, umulan. Di ba? So, tatamarin ka na, siyempre umuulan, malakas yung ulan eh. Mga bagyo, ganito, ganyan. Eh, kailangan daw talaga urgent meeting. Ano, pupunta ko or hindi? Diba? Siyempre, dapat pupunta pa rin mga mentors. No? So, ayun yung normal. Ibig sabihin, huwag kang tatamarin. Mga ganun.
So your discipline gives you structure, no? So syempre, kumbaga sa negosyo po natin, kapag talagang wala kang discipline, eh talaga magigiba agad yung negosyo mo. No? So ano siya, ang foundation ko sa mga mentors, very ano siya, malawak na usapin, no? Sobrang lawak niyan. Madaling sabihin, no, yung foundation na word. Pero ang totoo niyan is ikaw talaga, ibig sabihin, nakadepende po sa inyo. No, kung gaano ba kalalim, kung gaano ba kabibigang importansya yung word na foundation sa sarili mo sa negosyo mo. No? Yan. So, your integrity gives you stability. So, yan, sabi rito, di ba? So, syempre, kailangan gawin mo ng tama yung negosyo. Di ba? Maraming mayroong na-involved. So, kung aware kayo, may tanggal ng post. Kaya pala ganon. Instant, di ba? Sobrang bilis niya eh. Alam niyo yun, ay yung pinupoint. Mabilis siya eh, di ba? Siya yung pinakang, ano bang, basta mabilis siya. Pero mabilis siya pag ano, di ba? Pag wala. So, ibig sabihin, ganun po yung point ng mga mentors. So, just like a building foundation must be tested before adding more floors. Your character and mindset must be tested before scaling your business. So, di ba, sabi lagi ni Mentor Ike sa atin. Hindi naman si Mentor Ike lang, pero marami. God tests before He invests. Di ba? Lagi sinasabi ng Mentor Ike. Sa kanya ko lagi narinig yung Mentor Ike. God tests before He invests. So, dito mga mentors, tinetest muna ikaw. No? Tinetest ka muna na kung capable ka na ba, ready ka na ba, no? Kasi alam ko mga mentors, nagpe-pray ka, nag-goal ka, magkaroon ng malaking team, magkaroon ng achievements, magkaroon ng kotse, travel, ano pa ba? Kung ano mang incentive yan or kung ano mang goal mo. Ay yung point, ibig sabihin, gusto mo yun. Ang tanong is, ready ka na ba? No? Kasi sabi ko nga sa inyo mentors, pwedeng bigyan ka agad ng resulta. Pwedeng bigyan ka agad ng 500 things. For example, kunyari, si mentor pitch, no? Hindi. Kunyari, buong MVP. Tapos ikaw si mentor pitch. Tapos yung level ng capacity ng utak mo is yung utak mo ngayon. Sa tingin mo, ba kaya mo i-handle sila mentor Ivan, sila mentor JC, sila mentor, lahat ng MVP course? Tingin mo kaya mo i-handle yung activities na ginagawa niya? Di ba? So, ayun yung test muna bago ka bigyan ng mga resulta kung ready ka na ba. Pwede kang bigyan ng just for you agad. Pwede kang bigyan ng kotse agad. Pero ang tinitest dun, ready ka na ba? No? Sa monthly bills. Pero hindi kasi ang point ng mentors. Ito yun. Kailangan mo rin sa ano eh. Dun din ma-stretch no, yung capabilities mo na kung kaya mo or hindi. Pero, for example, ano ko sa sarili ko. Nung nilabas ko ng first car, mga mentors, ano yun, parang, hindi naman susuntok sa buwan, pero, ano yun, all out ako rin mga mentors eh. Talagang lahat ng pera ko mga mens, nilabas ko yun. Ano ba tawag sa ganun? Yung parang lakas ng loob, tapos basta ang goal ko lang magka first car. Di nilabas ko yung first car ko. Ayun, wala pa ang buffer ko lang siguro 1 month lang. 1 month buffer. Tapos yun, yung simula ng mga araw na yun, sunod-sunod, imagine mo ilang years kung binayaran yun. Ayun, edi goods naman siya. Ibig sabihin ngayon, sumasabay po yung resulta mo doon sa income mo. Kasi pag nilabas ng resulta mo, doon po lalabas yung tunay na kapas ng ano mo, potential. Tama po yung sinasabi ng mga members. Kailangan muna maglabas sila ng resulta. No? So, ayun siya. So, the height of your success will always depend on the depth of your foundation. So, always remember the foundation, mga mentors. So, ayun, mayroon kayong natutunan. Type 2 nga po kung may natutunan pa kayo. Kung nandiyan pa po kayo, type nga po ng number 2. Kung nandiyan pa kayo. So, ay, meron po kayong natutunan. Ayan. Ito. Yan. Next, step up. So, after foundation, meron tayong tinatawag na step up. No? So, una, so step up, nababasa niyo po ba? Kasi ako nababasa ko naman. So, kasi baka may mga cellphone user. So, step up the mindset. No? So, before you can level up your income, level up your ticket, ang sabi ko. No? So, parang ito rin sinabi ko kanina. Ito nga. Yan. So, stop asking, can I do it? So, huwag mo sabihin na kaya ko kaya to. So, sabihin mo, paano ko magagawa yan? Okay? For example, yung pagtotalk, actually, hindi naman sa incentive lang.
yung ganyang klaseng mindset. Kahit sa everyday, sa boy or sa negosyo na lang natin. Excuse ako mag-invite mentor, tsaka na ako mag-invite pag marunong na ako mag-invite. Tsaka na magpe-present pag marunong na ako mag-present. Di ba? Na yun yung mga normally eh. So, hindi siya ganun. Kailangan mong mag-invite para matuto ka mag-invite. Kailangan mong mag-present para matuto ka mag-present. Ganun siya. Okay? Hindi other way around. Okay? So, ganun siya. So, every challenge is an opportunity to prove your growth. So, ako mentors, mahilig ako sa ganito, sa challenges. Yung ibig sabihin, yung tipong nababa na talaga ako. Yung, for example, meron akong time na nung meron kami activity before sa nagko-flyerings kami. Eh ako mahihain ako. Yung flyerings mga man, nag-aabot ako ng flyers, ganito ganyan. Noong una, talagang sobrang ayaw ko talaga mamigay kasi nahihiya ako. Ayoko ma-reject, ayoko mapahiya. Pero syempre, kumbaga challenge nga eh. Kumbaga ganun. E di meron akong dalapitan, ganito. So nagbigay ako. Hanggang sa nagbigay ulit ako. So kadalang story short mentors, nag-enjoy ako. Nagustuhan ko yung pagbibigay ng flyers. Ganun lang pala kasimple. Kailangan ko lang pala ibigay yung flyers. Pero di lang basta bigay kakausapin mo yung tao. Yung binibigyan mo, di mo siya basta bibigay lang na gano'n. Pero kakausapin mo. Pero yung feeling na overcome ko yung hiya na yon, to the point na parang ayoko pang umuwi, na gusto pang mamigay ng mamigay. Kasi dapat daming tao eh. Hindi ka maubusan ng tao na prospect na pwede mong kausapin. Ang purpose pala ng mentors, para mawala yung hiya ko. Ayun pala yung purpose nun. So, pag meron kang moment na naisip na gagawin, gawin mo na. Sabi nga ng Nike, just do it. Para malaman mo yung outcome. Kasi hindi mo malalaman kung hindi mo siya gagawin. Di ba? So, ganun siya mga mentors. Okay? Yan. So, step up in discipline. So, success isn't built on feelings. It's built on consistency. So, dito mga mentors, no, na bilang naman ang ayaw mo gawin, kung feel mo lang siya. Ibig sabihin, kung feeling mo lang gawin siya, doon mo lang siya gagawin. Hindi siya ganun mga mentors, no. Kailangan mo siyang i-build or gawin consistent. Okay? O, consistent ka nga, once a week, consistent, once a week. Ganun din yun. So, kailangan daily. Daily siya, araw-araw mo siyang gagawin. Hindi siya once a week, hindi siya 5 minutes per day. O, consistent nga, 5 minutes per day. Consistent nga, pero 5 minutes lang, parang ganun. So, dapat consistent po mga mentors. Show up even you feel, if you don't feel like it. So, ibig sabihin, kahit mayroong sabi mo, di ba, pag di mo feel, gawin mo lang, ibig sabihin, mag-show up ka. Ay, mag-training ako. Eh, biglang, ay, meron palang meron kaming chat, meron kaming tagay ng mga tropa. Anong unahin mo? Tagay o trading? Di ba, ganun. So, syempre, training. Di ba? So, ganun sa mga methods. Kumbaga show up. Di ba sabi nga naman yung coach lagi ang sinasabi niya, show up. Kahit ibang mga methods, show up talaga. Ayun talaga mas pinakang effective, show up. Kahit sabihin natin negative ka, show up pa din. Kahit sabihin na reject ka, show up pa din. So, ganoon siya mga men, no? Yan, build habits that support your goals. So, ibig sabihin, pag may mga goal ka, so, check mo yung goal mo ba kasi wala kang goal. So, check mo ba yung ginagawa mo ba ngayon is makakatulong ba dun sa tinatarget mo na goal? Diba? Let's say, nanonood ka ng TV. Yung panonood mo ba ng TV, nakakatulong ba yan sa pag-hit mo ng goal? Depende kung pinapanood mo is IBP or mga training TV. Pwede naman. Diba? Pwede yun. Pero kung teleserye pinapanood mo or kung ano-anong ginagawa mo na wala namang tawag dito, makakatulong sa goals mo, siya, parang like, hindi siya good na example, di ba? So remember, the small things you do daily become the big results you see monthly. So di ba sabi ng mga mentors, tingnan mo yung online account mo. Di ba lahat na mayroong online account? Punta ka sa e-wallet. So, pag may nakita ka dyan, ayun ang resulta po ng consistency mo or ng effort mo for actual weekly nga yun, di ba? O try na sabihin natin monthly na lang. O tingnan mo yung income mo monthly. So ayun po yung effort mo ng 1 month. So ganun mo siya mag-set, no? Kung sa tingin mo medyo mababa or mataas naman, di good para sa iyo. Kung mababa, kahit kulang pa. Kailangan mag-step up na mga mentors. Yan, step up in responsibility. So don't wait for your leader or your upline. Be the leader your team needs, inspire, don't impose.
ibig sabihin dito mga mentors. Minsan kasi may mga leaders na, ay, yung upline ko ganito lang naman, so dapat pala ganito lang din ako. Yung upline ko ganito. So hindi kung okay lang pala na maging ganito ako. So hindi siya ganun mga mentors, no. Walang problema mentors na actually sabi nga nila mentor is the mentor ito. Eh. Like pasan niyo ako, 'di ba? Taasan niyo yung resulta niyo mas mataas pa sa akin. Oo, ganun. Kasi anong point ng mga mentors? Hindi mo kailangan i-base yung resulta mo dun sa kung anong current ng mentor mo or ng upline mo. Ibig sabihin, ikaw mismo mag-step up ka. Kung anong leader na gusto mo para sa mga leaders mo. Ikaw yung maging role model nila. Di ba? Kung di mo man makakitaan ng motivation yung mentor mo, yung upline mo, hanap ka na ibang mga motivation mo. So, kung ayaw mo sa mentor mo. So, ganun siya. So, pero ang point ko dito mentors, no, sila mentor Page, sila mentor Ikay, meron ng resulta, ibig sabihin, built na eh. Kumbaga, ayun na talaga yung life, yung dream, di ba? Na meron na gusto natin. Pwede natin silang maging role model, okay? Ay, uy, gusto ko rin yung ganito, gusto ko yung ganyan. Pero pwede mong taasan yun. Diba? So, yun yung, ano mo, galingan mo, mas galingan mo. So, ganun siya. So, ikaw yung mismo maging, yung leader na para sa leaders mo. Huwag mo na hintayin yung mentor mo. Kung mabagal yung mentor mo, iti ilagpasan mo. Diba? So, ganun siya. Walang problema ron. Take ownership of your goals and your outcome. So, remember, mentors, na ang negosyo mo, di ba, pag tinignan mo sa ID mo, nakalagay ron, independent distributor. Okay? Independent. Ibig sabihin, ikaw mismo, solo ka, sa'yo mismo yung negosyo na to. Yung mga mentors, andyan sila para i-guide tayo. Tama naman yun. Andyan sila para mag-inspire sa atin, mag-motivate sa atin, mag-training sa atin. Pero ang resulta or yung outcome ng negosyo mo is na lahat nakadepende po sa inyo. Okay? So, ganun siya. Ano nga bang term yun? May sabi sa mentor page. Sense of ownership. Oh, di ba? Sense of ownership. So, ganun siya. So, ikaw yung, di ba sa online account mo, di ba pag nag-check ka sa genealogy, di ba hindi mo naman nakikita yung upline mo, yung mga nasa taas mo. Ang nakikita mo lang, yung account mo, pababa. So, ibig sabihin mga men, huwag mong pakialaman yung buhay or yung kung ano mong meron yung nasa taas mo. Mag-focus ka sa sarili mo, pababa. Team mo, pababa. Okay, ganun siya. Andiyan yung mga mentors, okay, ma-inspire ka, matuto ka sa kanila, magtanong ka sa kanila, walang problema. Pero, ang main responsibility mo is yung ikaw mismo, sa yung team mo, pababa. Okay? So, yun. So, step up in skills. So, keep improving your skills. The moment you stop learning, you start falling behind, invest in learning. So, totoo mentors, ako kasi mentors, no, kung natatandaan nyo pa, parang so matagal na yun. Hindi ako na pressure pag kasi certain. Hindi, ako mentors, sobrang ano ako sa learnings. Lalo sa Facebook ads. Nag-invest talaga ako naman sa hundreds of thousands para matuto sa ads. Marami akong ininvesta na ganun para matuto sa ads, ganyan. So, di ko man sinasabing sobrang galing ko na sa ads, pero somehow, syempre, nakatulong yun. No? Kung bakit ako nag-boost or paano ako nakapag-step up sa Iron or sa online game, no? Sa ads game o sa meta. So, ganun siya. So, pero hindi ko sinasabing, kasi ang learning sa mentors, ang learning sa mentors, nag-improve, nag-update. Di ba sa meta lagi nag-update? Kumbaga yung mga natutunan ko before, medyo outdated na. So, di ba? So, ganun siya. So, kailangan ko pang invest ulit ng learning sa kung anong bagong. So, ganun. Yan. So, attend training, study the business, master the presentation. So, ayun, mentors, di ba? Sobrang, ano, sobrang blessed nga natin ngayon dahil kahit pa paano, may mga online trainings na, may mga mentorings online, may ganitong klaseng habit, eagerness habit, kaya i-maximize po natin. Kasi mga mentors, kumbaga, itong eagerness habit, ito yung para magiging habit mo rin. Ibig sabihin, kailangan nang nakaratak sa isipan mo, sa schedule mo, na pag eagerness habit or mga MVP day, ganyan, lahat ng mga trainings, napasok ko online na nga lang eh. Nakaupo ka na nga lang, baka nga iba nakahiga, naka-off cam ka na nga lang, hindi ko pa makikinig. Diba? Pakinggan mo. So, ganun siya. Okay? So, the more you grow, the valuable you become. So, ako mentors, no, ang target ko, maging kasing galing din ng mga mentors. Hindi man, pero ayun, siyempre, ito pinaka goal ko eh.
Pero siyempre, di ba, gumaling din ako sa pag-train, sa pag-handle ng mga team, sa pag-speak, sa kung saan mang bagay. Sales, di ba, sa achievements. Isa rin sa mga nilolook up ko. No? So, isa rin, so, kumbaga, habang tinitraining ko to, kumbaga para sa akin din to. Okay, ganun siya. So, every training, every call, every failure turn into a lesson. So, lahat mentors, lahat ng ginagawa mo, lahat ng mga, tawag dito, lahat ng mga, kung anong agenda mo, basta I am worldwide, lahat yan, merong kabuluhan. Mag-fail ka man, or tumawag ka sa isang client, nag-training ka, lahat yan, dagdag yan sa pag-build ng foundation mo. Tandaan mo yan, mentor, or sa pag-step up mo. Okay, sa I am worldwide. So, panglima, step up in faith and action. So, faith without action is just a wish. So, di ba sabi nga eh, faith without action is dead. Tama ba yun? Faith without action is dead. Parang ganun. So, ayun siya. Ibig sabihin, hindi, kumbaga, pwede naman sabihin mo, men's target ko, magka-sports car, target ko magka-million, target ko magka-travel incentive, target ko kung ano-ano target mo. Pero kung wala ka namang action, wala ka mang faith dun sa tinatarget mo, sa sinasabi mo, eh wala rin. Parang nag-wish ka lang. Alam mo yan, wish ko mentor. Mag-million ako, wish ko mentor, mag-ganito. Parang ganun lang din. Kung wala kang action. So, kailangan, pag nag-target ka, tingnan mo, ano bang gagawin mong action? Ano bang kailangan mong gawing steps para lang makapagsimula muna? Di mo man siya ma-hit agad kinabukasan. Pero yung first step ba, ay, meron pa lang, kunyari, di ba, may travel incentive, Vietnam, may naiikay. O meron doon requirement, basahin mo is lahat. Tapos meron doon, must maintain uni-level points, 900 UP. So that is 4-5. Oh, doon pa lang, okay, kailangan mag-maintain pa lang muna ako. So doon pa lang, naka-step up ka na sa pag-incentive. Ibig sa pag-hit. Meron ka ng, may targetin ka. Kasi kung di ka nag-maintain, eh wala na talaga. Wala ka targetin, wala ang direction. Diba? So even when things don't go your way, keep your energy and spirit high. Act as if success is already on its way because it is. So tama naman mga mentors, ang sabi nga, di ba, begin with an end in mind. Kailangan mga mentors, sa isip mo pa lang, hit mo na. Di ba nga, totoo naman to eh. Kunya, nag-crave ka. May napanood sa nag-crave ka. Gusto ko ng pizza. Gusto ko ng donut. Gusto ko ng kung ano namang cravings mo. Gusto ko ng 1 million income. Craving. Gusto ko ng sports car. Ano yung cravings mo? So, di ba, minsan pag nag-crave ka, maya, meron ka na kinakain na ganun. Nag-crave ka sa burger, or kung ano man kinikrave mo, meron ka na agad mamaya hawak-hawak na kinakain mo. Di ba? So, ganun siya. Ibig sabihin mga mentors na, ah, kailangan, it is finished. Di ba nga? Sabi nga lagi na, it is finished. Sabi nga na, gigil na gigil ko. It is finished. Ganun pa siya. So, totoo yun mga mentors mo, kailangan sa isip ko pa lang, hit mo na. Kasi kung sa umpisa pa lang, defeated mindset ka na, eh, talo ko na talaga. Kasi defeated mindset ka na eh. Di ba? So, ganun siya. Hit mo lang. I-try mo lang. Wala namang mawawala eh. Ma-hit mo man siya or hindi, at least try mo. Okay? Inform mo yung mentor mo, Mens, gusto ko hit yung ganitong incentive. Ayun yung importante. O, Mens, gusto ko magkaroon ng, i-contact mo sa mentor mo, sa apply mo, kung sino mong gusto mong mentor. Mens, meron kasi yung target, first car. Gusto ko talaga ilabas yung first car ko or kung ano mang incentive yan. Ano ba kailangan kong gawin? I-approach mo yung mentor mo. Huwag mo hintayin yung mentor mo mag-approach sa'yo. Kasi baka busy yung mentor, may ibang ginagawa, di ba? Kailangan ikaw mismo i-approach mo rin. Di ba? Ikaw mag-start na conversation sa mentor mo. Kung ano mang target mo. Ganun talaga, mens, totoo yun. Sige, tatanong ako. So, pangatlo, may natutulong kayo sa five step up na yan. So, yan. Next tayo. Ito, hindi ko natapos to eh. Monitor. Pero meron man akong ginawang parang script dito. Yung parang, tawag dito, yung parang pinakang definition kung bakit ko siya tinet yung monitor niya. Hanapin ko lang. Ito ba yun? Hindi ko pala na-type dito. Nawala. So anyway, so ito naman, very basic lang naman yung monitor mga mentors. No? Monitor, ibig sabihin, syempre mens, kung matagal ka na, kung bago ka pa lang, applicable naman sa lahat to. Kung bago ka pa lang, i-monitor mo. Ano ba yung sa tingin mo yung weakness mo? Okay. For example, hindi ako marunong
present, di ako marunong mag-invite, di ako marunong magbenta, tapos wala akong time, ano pa ba? Basta kung ano mong weakness mo, i-categorize mo. Ibig sabihin, alamin mo. Ngayon, doon mo, ayun yung tatargetin mo na gawing positive, ibig sabihin gawing strength mo. Kung hindi ka marunong mag-present, okay, hindi ka marunong mag-present. Anong gagawin mo? So, hindi gawin mo, mag-present ka or mag-ano ka, gawa ka ng way para matuto ka. Isang tip to mentor sa mga bago. For example, gusto mong mag-present. Halo kasi to eh. Magpe-present ka because gusto mo mag-practice. Pangalawa, gusto mo rin siyang mapapay-in. Okay? Kunyari may friend ka. Negative. Sobrang negative. Walang problema ron kung negative. Friend. Friend. Meron palang ginagawang project ngayon. Eh, gusto ko sanang i-share sa'yo. Walang problema, friend, kung mag-join ka or hindi. Gusto ko lang i-share sa'yo. Gusto ko lang mag-practice. Tara, ano tayo? Libre mo man lang, kahit mga Sunday lang sa Jollibee. Or kung saan man. Mga soft drinks, burger, siomai, yung milk tea, yan. Kung saan mayroong shop. Ngayon, shop na kayo. O kamustahan kayo, ganda ganyan, ganyan. O, di meron ka ng prospect. Ang goal mo lang na naman talaga ron is mag-practice, mag-talk. So, talk mo siya. Presentan mo. O, ito ay world wide, ganito, ganyan, 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 ganyan. IBP mo. May natok ka na, may nakausap ka na, basta negative siya. Kahit basta ang goal mo lang mag-practice. Natuto ka mag-practice. Ay, natuto ka mag-talk. Ngayon, syempre, possible niya, magustuhan niya yung Iron Door. Ang ganda pala niyan, friend. O, di ba? Ang ganda pala niyan, friend. So, edi, possible mag-join. Kung di man, tanim, at least sharean mo. May nakausap ka. Di ba, productive? Lahat yan. Tita mo, tito mo, kapitbahay mo, tita, meron pala akong ginagawang project na yun. Eh, gusto sana i-propose, gusto mag-practice. Pwede mo sabihin yung practice eh. Sabihin mo, basta ganun. Gusto mo lang, i-check, i-try mo lang. Ang goal mo, makausap mo siya, tsaka mag-talk ka ng practice mo lang. Di ba? You will never know unless you try. Di ba? So, ganun ka. So, ngayon, monitor your progress. Ibig sabihin, nag-posting ka ba? Activities mo, araw-araw, ano bang ginagawa mo? Monitor mo. Kasi kung di ka nag-track, di ba nga sa negosyo, kunya may negosyo ka, Jollibee. O, wag yung Jollibee, ano na, di ba? Palengke, sa palengke. Kunyari palengke. Hindi, grocery. Parang may usual naman. Wag palengke siya. Grocery, yeah. Di ba? Kailangan sa grocery mo, kailangan importante ang inventory. Kasi pag di ka nag-inventory, baka nanakawan ka na pala, nawawalan ka na pala ng ganito, wala ka na palang stock na ganito, di ba? So sa aking board well, ganun din, i-track mo yung business mo, daily posting mo, activities mo araw-araw, kinakausap mo, prospect list mo, i-monitor mo. Ngayon, di ba, ayun yung simple lang na ba, di ba? Kung self-explanatory yung monitor. Pag medyo matagal ka naman, ganun din naman. Same lang din. Monitor mo yung resulta mo, yung achievements mo, yung mga requirement qualification, yung mga meeting requirements mo kung okay mo ba. So, ang point nun, to cut the long story short para sa lahat, yung progress mo mga mentor, i-monitor mo. Kailangan sa 1 month, sa 2 months, sa 3 months, kahit pa paano meron ka ng achievement. Meron ka na agad progress na masasabing, ay, iba na tong si Carl 1 month ago, 2 months ago, 3 months ago. Di ba? Anong meron? Kumbaga, ang gusto ko i-monitor, parang, okay, ilan na yung million na pumapasok sa income natin? Parang mga ganun. Di ba? Ilang kotse na ba yung napasok sa under ng team natin, sports car sa team natin? I-monitor mo. Di ba sila mentor, sila BP, si BP ko na kung nakita ang ganun sa anniversary. Trinak niya yung mga achievements lahat-lahat. Binilang niya. Di ba? Ang dami nun eh. 400 plus toppers pa noon. Basta dati pa kasi yun. Pero marami nang dumagdag ngayon, di ba? Ibig sabihin, ganun yung monitoring. Inventory ba sa negosyo natin. Okay? So, basta keep monitoring sa progress mo, kailangan meron ka ma-achieve. Huwag kang papayag mga mentors na wala kang ma-achieve doing this business. Kasi kapag the slowest, kapag mas mabagal yung achievement na sa paglabas ng resulta, is mabagal rin yung progress mo sa negosyo. So, ganun siya. So, ano, meron kayong natutunan mga mentors. Thank you po sa pakikinig.
I hope nandiyan pa kayo. So, my name is Mentor Carl and I am worldwide. Wala atang sa akin mens, bilang bago lang din, 'di ba? Bago ka lang din naman sa network marketing mens, 'di ba? Tama. So ako bilang bago, ano yung maipapayo mo sa mga bago? Hindi lang sa akin, kumbaga sa mga business partner natin na nagne-network marketing na parang naiisip nila na parang tamang-tama yung yung training mo. Tamang-tama siya. Kumbaga, ano yung masasabi mo sa mga tao, sa mga business partner natin at sa akin na napapaisip ng sumuko sa IM Worldwide? Ayun, Nils. Yun, so, actually marami naman, bilang naman, actually hindi, paano ba? Ah, sa mga gusto sumuko, actually marami naman tayo talaga ng experience yan. Kahit naman ako, ganyan din before. Na-experience ko rin yung ganyang isipan, yung kaisipan na gusto ko na mag-quit, gusto ko nang sumuko, ayoko na, tinatamad na ako, wala nangyayari sa akin. So, napagdadaanan naman siya mga mentors. Pero tandaan mo, kapag nagdadaanan mo yan, daanan mo lang. Huwag mong tambayan. Kasi baka mentors, naisip mo ng, kumbaga, pinifeed mo sa, ano eh, pinifeed mo sa utak mo na nag-quit ka. Ibig sabihin, ganun lagi napasa sa utak mo. Daanan mo lang, huwag mong i-feed na, ano kung gagawin ko para mag-quit, mga ganun. Pero, tukod na lang story short mga mentors, sa mga gusto mag-quit, normal na isipin, no? Pero kasi ako mga mentors, kung ako magsasabi, ibig sabihin, kung sa kalagayan ko, okay, mag-quit ako. Eh, di seaman ako, di ba? Magbabalik naman sa barko. So, naalala ko yung mga hirap, yung mga sakripisyo, sakit-sakit. Nagkasakit ka sa subar. Sakit, ganito, yung paa ko, nahirapan akong maglakad, tumayo nung sobrang pagod talaga. Hindi ko kaya. Yun, sabi ko, ganun buhay na naman ba? Yung gusto kong maranasan, gusto kong ma-experience. So, ako malaki sahod. Pero ganun na naman ba? Babalikan kong buhay. Ayun yung, ako yung, ganun yung naisip ko mga mentor. For example, kung di man sa barko, sa Pilipinas, okay, sige. Okay, magkakaroon ako ng boss. Papasok ko sa ganitong office, sa restaurant. Magbabartender ako, mag-waiter ako. Sahod ko, 15,000. Di ba? Ganun na naman buhay ko. Days ng umaga. Matutulog ng di pa antok. Mga ganun. Tapos, pag mayroong occasion, hindi na makaka-attend. Alam mo yun, sabi ko sa sarili ko, parang ayoko ng ganun. Hindi gawin ko na lang si I'm Lord. Yung parang instead na i-feed mo yung negativities mo, i-feed mo, awayin mo yung negativities mo na, ano, papasok na naman ng umaga, gigising ka na naman ng ganito, maliligo ka ng ganito, ganyan, ganyan. Ibig sabihin, basta ganun mga mentor. So, ano lang, para sa akin kasi, di ko na iniisip yun eh. Ibig sabihin, wala na sa vocabulary ko yun. Yung mga ganun. Okay, pero sige. Sabi kasi, actually, sa mindset ko kasi mga medyo malalim na foundation ko. Ibig sabihin, sa akin yun. Pero syempre, sa iba, na hindi pa ganun kalalim yung foundation nila. Eh, siguro ganun din naman. Wala namang ipinagkaiba. Tingnan mo lang yung buhay mo. Ganito. Gusto mo ba yung buhay mo? 5 years from now, dyan sa ginagawa mo ngayon? I mean, sa dati mong, hindi, ang question pala is, sa mga gusto member na sila, di ba member? O sige, let's say part-time ka ngayon. Tingin mo ba 5 years from now, sa trabaho mo, sa Okay. ginagawa mo ngayon, is maganda ba yung resulta na gusto mo? Gusto mo ba yung resulta na mangyari sa'yo dyan 5 years from now? O sa I am worldwide, 5 years from now? Sabi natin, hindi man kagarbo kay Mentor Ikay, pero sabi natin, sa mentorship na lang, 13 million ata, o 12 million, sports car din, ano pa ba? Sapphire, tapos travel incentive. So, tingnan mo ibang mga mentor kung saan ka na-inspire. 5 years from now, ganun yung magiging buhay mo. Di ba? Ganun din naman eh. Mahirap sa labas, 5 years from now. Eh, dito, mahirap din, 5 years from now din. Anong magiging resulta? So, ayun mentors para sa akin. Ngayon, thank you so much. And meron pa question dito means from our soon Blue Diamond, Mentor Erica Roma Soreda. And dito,
natamaan ako dito eh. So, congrats Mentor Carl. Ano po yung ma-advise mo sa mga matagal na pero hindi pa rin nag-rank up? Para sa akin din naman to. Ayan. Para sa Yan. akin So, din to. para sa mga di pa nag-rank up is, syempre, ano eh, kumbaga, ano kasi siya eh, parang para sa akin, mga mentors, ano siya, ano ba tawag sa ganun? Necessity or kailangan talaga. Hindi siya option eh, hindi siya choice. Eh, ano ba? Pwede mo kasi bagay siyang choice. Gusto mo mag-rank up. Pero hindi mo siya talaga choice sa heart mo, parang ganun. Kailangan siyang itanim mo sa puso mo na kailangan ko i-rank. Kailangan kong mag-rank up. Hindi siya gusto mo lang. Kailangan mo. No? Bakit? Ano namang importansya yun? Kasi actually may na-handle ako ganyan. Basta, ganun. Ayun, ano namang, ano ko, ano naman yung parang purpose, ano namang benefit pag nag-rank up ako. So, syempre, unang-una man, sa team mo, bilang naman yung bangko mo yung binubuhat mo. Ang binubuhat mo dito mga members is yung team mo. Ngayon, anong nilook forward ng team mo sa'yo? Di ba nga sabi ko sa training ko kanina, ikaw pababa, step up in responsibility. Responsibility mo, mentor, na mag-rank up ka. Hindi mo siya basta goal lang. Responsibility mo yun para sa leaders mo, sa team mo, na meron silang future na hindi mali yung vision nila na sumama sila sa'yo as a mentor. Di ba? Kumbaga, siyempre, nag-join sila eh. Sa'yo, di ba? Nag-member sila. Tapos, team mo. O, anong nilook forward sa'yo? Di ba? So, kailangan meron silang maging role model. Ikaw yung role model. Di ba? Hindi ka man nila idolize na ngayon, okay lang, walang problema. Pero ang point kasi nyo, ginagawa mo yung part mo as a leader, as a mentor, na, ay, itong mentor ko, di ba, naka-rank up na, nagka-sports car na, nagka-force car na, nag-billion na. Ayun pala yung possible na mangyari din sa akin. Di ba? Kasi yung mentors, tandaan nyo, nung sila mentors, nung simula kami, alam ko sila mentors, wala pang kotse that time. Nag-consider ng kotse first car. Tapos, ako dati nakamotor pa ako noon, hindi nag-commute, nakamotor. Tapos, edi may first car sila. Siyempre, na-inspire ako na kasama ako na maglabas ng kotse noon. Tapos, ay siyempre ako, tinarget ko rin yun. Magkaroon ng kotse rin. Gusto ko rin magkaroon ng kotse. So, hanggang sa nagka-first car ako. So, parang ganun siya. Ibig sabihin, ayun kasi yung role model ko eh. Ayun kasi yung gusto ko. Magka-kotse rin. O, sila, nag-sports car sila. Siyempre, ako kasi mentor, hindi sa akin kita ay na talagang yung talagang excited ako, parang hindi obvious. Pero deep inside sa akin, gusto ko, parang ganun. Ewan ko, ganun kasi ako. Ewan ko sa inyo. Pero ganun kasi ako. So, naglabas sila ng sports car. Siyempre, bali na bali ako, sports car sila. Gusto ko rin sports car. Ah, sports car ako ngayon. So, ganun siya mga mentors. No? Isipin mo mga mentors, yung ikaw, maging role model sa leaders mo. Kailangan mong step up. Hindi lang naman sa leaders mo eh. Pero syempre sa audience mo, mentors, marami tayong audience sa labas. Mga friends mo, family mo, classmate mo, inaabangan kung anong mangyayari sa'yo. Papayag ka ba 5 years from now, sabihan ng classmate mo, ng tao ni-invite mo, or yung mga nag-reject sa'yo, sabi ko naman sa'yo eh, wag mo nang gawin yan eh. Alam, katawanan ka, dahil wala ka resulta. Ayun yung ayaw ko, na wala akong mararating sa ginagawa ko. Ayun yung parang motivation sa akin na, kasi actually mga mentors, yung first car ko, classmate ko, sabi sa akin, totoo to sabi sa akin, saka mo na ako invite pag may million ka na, pag may kotse ka na. Sabi sa akin talaga yun, classmate ko. First, ano pa lang, kaka-join ko pa lang nun, tapos, syempre, nag-invite ako ng classmate ko, ganito, ganito. Saka mo na ako invite, pre, pag may million ka na, pag may kotse ka na. Ngayon, may sports car na ako, di pa nag-join. Pero ang point dito, mentors, may sports car ako. O, okay lang, na-reject nila ako. Pero sino nag-drive ng sports car ngayon? Sino may kotse ngayon? Di ba? Sila, nakita ko sa Facebook, ganun pa rin naman. Di ko sa minamaliit, pero that's life, di ba? So, ayun mentors, kaya kailangan mag-rank up. Hindi lang siya basta rank up, pero step up, no? Yun mentors. Thank you.